Isa pong nakakagulat na babala ang inilabas ni Ginoong Lever Ritbild mula po sa Crypto Crusaders. Yan, Crypto Crusaders. At ngayon ay gumugulantang ito sa buong XRP community. Sa isang video ng kanyang X account, sinabi po ni Ginong Retvild na may paparating na malaking pagbabago sa global payment system. Ayon sa kanya, si XRP po ay nasa gitna mismo ng bagyong ito ng pagbabago. At ang lahat ng ito ay konektado po sa isang malaking deadline ngayong November 22, 2025 na ayon po sa kanya ay magiging turning point ng mga bangko sa buong mundo. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano po ang babala ni Ginoong Levi Ritvild tungkol sa paparating na pagbabago? Sabi rito ay, in scope, cross-border payment instructions sent or received via SWIFT must use the ISO 222 message formats after November 22, 2025, Retvild warns. He pins this date as its structural pivot for bank-to-bank payments worldwide. Yan po ang siyang ating ipaliwanag dito. Ayon po kay Ginong Retvild, lahat ng cross-border payments na dumadaan daw sa SWIFT network ay kailangang gumamit ng ISO 222 message format simula po ngayong November 22, 2025. Ang ibig pong sabihin nito ay kailangan ng mga bangko na palitan ang kanilang lumang sistema para makasabay po sa bagong global standard. Para kay Ginong Levy, ito ang simula ng isang malawakang pagbabago sa kung paano po umiikot ang pera sa buong mundo. At dito po pumapasok sa XRP. Sa market impact, kapag nakasabay po sa XRP sa bagong sistema ng SWIFT, tataas ang kumpiyansa ng mga institution at posible pong lumakas ang demand para kay XRP bilang settlement asset. Ano naman ang ibig sabihin ng ISO 222 sa mundo ng crypto? Sabi rito, ISO 222 is a messaging standard for high-value payments, enabling richer structured data and improve interoperability. While banks upgrade messaging systems, the crypto community seizes on any overlap. Indeed, Retvild says XRP is one of a handful of digital assets aligned with ISO 222 and ready for this next phase. Ayan, ang ISO 222 ay isa pong messaging standard na ginagamit sa mga high-value payments ng mga bangko. Ang layunin po nito ay gawing mas detalyado at saka mas konektado ang data sa bawat transaction. Pero habang ina-upgrade po ng mga bangko ang kanilang mga system, ang crypto community ay mabilis na napansin ang overlap na ito. Sinabi po ni Ginong Retvild na si XRP ay isa sa kakaunting digital assets na naka-align sa ISO 222 at handa sa bagong yugto ng pagbabayad or payment. Sa market impact, ang alignment na ito ay nagbubukas po ng pinto para kay XRP na maging bahagi ng modern banking infrastructure na pwede pong magdulot ng long-term bullish sentiment sa market. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang ISO 222 alignment kay XRP? Sabi rito ay Retvild argues there are a few cryptocurrencies that are ISO 222 compliant, one of which is XRP. He points out two factors, market cap leadership and system integration efforts. Paliwanag po natin yan. Ang sabi po ni Ginong Retvild ay kakaunti na lang ang mga crypto na tunay na ISO 222 compliant at kabilang po rito si XRP. Dalawa raw ang dahilan kung bakit espesyal itong si XRP. Una ay ang kanyang market cap leadership at ang pangalawa ay ang kanyang integration efforts sa mga financial systems. Sa madaling salita, hindi lamang po siya ordinaryong token. Si XRP ay aktibo pong ginagamit sa mga project ng Ripple Labs para sa real-world payments sa mga bangko at saka remittance firms.
Kaya sa market impact, ang ganito pong integration ay nagpapakita ng matibay na fundamentals ni XRP na pwede pong magpataas ng presyo kapag mas maraming institution ang gumamit ng kanyang technology. Ano naman po ang pagkakaiba ng alignment at saka certification? Sabi rito, although XRP enjoys high market visibility and enterprise usage via Ripple Labs, it's critical to distinguish between ISO-compliant infrastructure and formal messaging rail certification. Banks adopt ISO 222 for messaging. They still choose payment rails and settlement assets based on commercial terms and liquidity. Ayan po, lininaw po ni Ginong Retfield na may malaking pagkakaiba ang ISO alignment at saka certification. Oo, si XRP po ay nakalinya or naka-align sa standard. Pero hindi ibig sabihin na certified na siya bilang opisyal na messaging rail ng mga bangko. Ang mga bangko ay gumagamit po ng ISO 222 para sa messaging ng pagbabayad. Pero sila pa rin ang pipili kung anong asset or token ang gagamitin sa settlement. Kaya kahit may advantage po itong sa XRP, nakasalalay pa rin ito sa mga kasunduan at liquidity ng market. Ang market impact po nito ay kung pipiliin ng mas maraming bangko sa XRP bilang settlement asset, maaari pong tumaas ng mabilis ang presyo. Pero kung hindi pa rin po siya mapili, mananatiling limitado po ang galaw ng token. Sunod na tanong ay paano po ito konektado sa SWIFT at global banking system? Sabi rito ay demigration requires banks to convert legacy message formats to ISO 222 standard at change acknowledged by SWIFT. Ayan. Ang migration daw na ito ay nangangailangan na lahat ng bangko ay mag-upgrade mula po sa lumang format papunta sa ISO 222 standard. Ayon po mismo sa SWIFT, ito ay isang malaking hakbang sa modernization ng international payments. Dahil dito, inaasahan ng mga eksperto na magbabago po ang takbo ng global finance kung saan ay mas mabilis, mas ligtas at mas transparent. At dahil si XRP ang isa sa mga digital assets na handa para rito, siya ang isa sa mga posibleng makinabang sa pagbabagong ito. Sa market impact, kapag tuluyan pong isinama si XRP sa bagong global payment rails, ito ay pwede pong magdulot ng long-term bullish momentum sa presyo, lalo na kapag napansin ng mga institutional traders. Ano naman ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga XRP holders? Sabi rito tungkol dyan ay investors should tread with both optimism and caution. The deadline in November 2025 represents a milestone, but it does not guarantee XRP will dominate. If banks and payment providers choose ISO 222 ready rails that incorporates XRP, usage may rise, yet these paths depend on contracts and system adoption, not simply token alignment. Ano nga bang ibig sabihin niyan? Para daw po sa atin bilang mga XRP holders, magandang balita ito. Pero dapat pa rin po tayong maging maingat. Ang deadline po sa nalalapit na November 22, 2025 ay isa pong malaking milestone. Pero hindi po ito otomatikong magtutulak ng presyo pataas. Kung pipiliin po ng mga bangko at saka payment providers ang mga rails na gumagamit kay XRP, tiyak na tataas po ang paggamit sa kanya. Pero kung hindi pa rin po siya isasama sa aktual na transaction, mananatili itong technical na advantage lamang. Sa market impact, maaari pong tumaas ang presyo ng XRP bago ang deadline dahil sa anticipation. Pero pwede rin itong bumaba pagkatapos kung walang konkretong resulta mula sa mga bangko. Ano naman ang gustong ipahiwatig ni Ginoong Levi Ritfield sa kanyang video? Sabi dito ay Levi's warning sets a bold tone and it is timely. Mark your calendar now, he says in his video. The SWIFT migration on 22 November 2025 is real. XRP appears technically well-positioned but the business realities remain complex. Yan, malinaw po
ang mensahe rito ni Ginoong Levy. Natandaan raw po natin ang November 22, 2025 dahil ito ang araw ng malaking pagbabago sa global payments. Ayon po sa kanya, si XRP ay nasa tamang position sa technical na aspeto, pero hindi pa rin sigurado ang business side nito. Ang mga bangko ay may sarili pa ring diskarte at hindi lahat ay agad lilipat sa crypto-based systems. Kaya habang bullish po ang setup, kailangan pa ring maging realistic ang mga investors. Kaya sa market impact, posible pong magkaroon ng hype rally bago ang deadline, ngunit posible pong magkaroon ng consolidation ulit pagkatapos. Depende po kung gaano po kabilis mag-adapt ang mga institution. At bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay sa lahat ng pinakita ni Ginoong Levy Ritbeld, malinaw po na papunta na tayo sa bagong yugto ng global finance. Si XRP po ay isa sa mga pinaka-nakaposisyon para sa pagbabagong ito. Ngunit hindi po ibig sabihin ay sigurado na siyang magiging sentro ng lahat ng transaction. Ang mga susunod na buwan ay magiging crucial para sa adoption. Kaya para po sa atin bilang mga traders at investors, kailangan po nating maging alerto sa mga balita at galaw ng mga bangko. Kung ma-validate po ang koneksyon ng XRP sa ISO 222 migration, maaari itong magdulot ng matinding pagtaas ng presyo. Pero kung hype lamang ito, posibleng magkaroon ng retracement. Kaya tulad po ng lagi kong paalala, huwag lamang pong umasa sa ingay ng market, kundi suriin po natin ang tunay na developments. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.